Habang naglalakad ang dalawa ay natatawang kinikwento ni Ren kay Hinata ang kaibigan nitong si Wakana. Nabanggit ng dalaga ang salitang yabe, bagay na hindi naman naintindihan ni Hinata, kaya sinubukang ipaliwanag ni Ren ang kahulugan ng salitang iyon at nagbigay pa ng ilang halimbawa na magkasalungat ang kahulugan, pero lalo lang naguluhan si Hinata. Kasunod yun ay nabanggit ng binata na kapag nakuha niya ang kanyang unang sahod ay gagamitin niya iyon para suklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ng pamilya Saionji, sa pamamagitan ng panlilibre sa mga iyon ng hapunan. Nagulat si Ren at sinabing hindi naman kailangan, at isa pa ay pinaghirapan umano ni Hinata ang perang iyon, kaya dapat ay sa sarili nito iyon gastusin. Ngunit iginiit ng binata na iyon na talaga ang desisyon niya, kaya naman nagpatulong ito kay Ren sa pagpili ng restaurant na gusto ng pamilya nito. Maya-maya pa ay pumunta muna ang dalawa sa isang seafood restaurant upang tikman ang shiraso doon. Nang may serve ang pagkain ay namangha na kaagad si Hinata sa itsura pa lang nito, at mas lalo pa itong nagulat nang matikman na nito ang lasa niyon. Napatanong si Hinata kay Ren kung ano ba ang ibig sabihin ng shiraso, pero hindi rin yun maipaliwanag ng dalaga. Narinig naman ng may-ari ng restaurant ang usapan ng dalawa, kaya ito na ang nagpaliwanag kung ano ba talaga iyon. Matapos kumain ng mga ito, nagpaalam ang may-ari at binigyan si Hinata ng mensahe ng suporta para sa Ashinoko GT, bagay na ikinagulat ng dalawa. Habang naglalakad ay hindi makapaniwala si Hinata na may nakakakilala na sa kanya, kaya sinabi ni Ren na mahigit 30 milyong tao sa buong mundo ang nakakakilala na ngayon sa mukha ng binata, isang bagay naman na hindi pa nito nakakasanayan. Sa punong tanggapan naman ng MFG, ikinukwento ni Yamashita kay Fumihiro ang mga record sa kurso na naitala ni Beckenbauer at Soatari noong qualifiers. Naitanong ni Fumihiro kung nalampasan ba ng mga iyon ang phantom na record sa kurso na itinakda ni Keisuke, pero sinabi ni Yamashita na konti lang ang itinulay ng mga iyon kumpara doon. Sunod na inalam ni Fumihiro ang tungkol sa lagay ng panahon sa araw ng karera, kaya sinabi ni Yamashita na inaasahang magiging maulan sa araw na iyon. Kung ulan ang pag-uusapan, naalala ni Fumihiro na mahusay humawak ng sasakyan sa basang kalsada ang downhill ace ng Project D. Ngayon ay malalaman umano nila kung namana rin ng estudyante niyon ang kakayahang iyon. Maging si Ogata ay nababahala rin sa posibilidad ng pag-ulan sa araw ng karera, dahil iniisip nito na maiiwan sila sa laban kontra sa mga 4x4 at mid-engine na sasakyan. Kaya naman naisip nitong tawagan si Okayama para humingi ng payo kung ano ang pinakamagandang setup para sa maulang kondisyon. Kinabukasan, nagsimula na ang broadcast ng MFG kung saan ipinapakilala ni Tanaka ang guest commentator sa round na ito na si Ikeda Ryuji. Si Ikeda ay chairman ng Zero Academy at miyembro ng konseho ng lungsod ng Odawara, at isa rin umano itong pari sa templo ng kanilang pamilya. Pinag-uusapan naman nina Ogata at Hinata ang tungkol sa lagay ng panahon. Ipinahayag ni Ogata ang labis na pag-aalala at inisip na dapat nang kanselahin ang karera, ngunit pinakalma ito ni Hinata at sinabing hindi niya nakikitang problema iyon, dahil kung tutuusin ay madalas pa nga umano siyang natutulungan ng ulan. Samantala, pagkatapos ng live performance ng Angels at ng drivers meeting ay pumasok na ang mga racer sa kanilang mga sasakyan at naghintay sa pagsisimula ng karera. Habang ang Godly 15 ay papunta sa kanilang mga pwesto, sinasabi ni Ikeda ang mga dapat tandaan ng isang driver sa isang karerang maulan. Ayon dito, kailangan ng mga driver ng pasensya dahil pabago bago umano ang kapit ng mga gulong sa basang kalsada. Kailangan din umanong patuloy na suriin ng mga ito ang grip ng kanilang sasakyan habang nakikipagkarera. Limitado rin ang paningin ng mga driver dahil sa tubig na ibinubuga ng mga sasakyang nasa unahan, at mas mahirap umanong kontrolin ang kotse. Sa ganong sitwasyon, mahalaga umanong manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw, dahil ang sobrang agresibong pagmamaneho ay kadalasang hindi nagdudulot ng magandang resulta. Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang dumaan sa toll gate ang 15 sasakyan, at opisyal nang nagsimula ang karera. Mapapansin na mabilis na nagpalit-palit ang pwesto ng mga sasakyan, lalo na at talagang may kalamangan ang mga 4WD na sasakyan laban sa ibang mga katunggali, kaya agad ang mga iyong gumawa ng mga overtake sa simula pa lamang. Naka-overtake si Oishi kay Maizano, habang si Sakamoto naman ay naka-overtake kay Taylor, at si Abe kay Kitahara. Habang nagmamaneho, iniisip ni Sakamoto kung gaano kalakas ang 4WD sa ulan sa kabila ng handicap system na ipinataw ni Rai Takahashi. Samantala, inutusan sina Mo at Mami na magpalit ng pwesto sa leaderboard kahit kasi simula pa lang ng karera. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa unahang grupo ay nagkaroon ng tahimik na palitan ng iniisip sina Beckenbauer at Soatari. Pareho kasi silang kumpiyansa na hindi sila matatalo ng isa't isa sa ganoong kondisyon ng karera. Sa gitnang bahagi naman ng hanay, target ni Maizano na makipagsabayan sa dalawang sikat na tatak ng sasakyan sa Italy, ang Lamborghini at Ferrari, upang ipakita sa lahat ang tunay na lakas ng kanyang Honda.
Tinanong naman ni Tanaka si Ikeda na kung sa tingin ba nito ay paano maaapektuhan ng ulan ang kondisyon ng kalsada sa death zone. Sinabi ni Ikeda na inaasahan niyang magiging napakasama ng kondisyon doon, at ipinaliwanag na ang basang abon ng bulkan ay magpapadulas palalo sa kalsada, kaya kailangan umanong maging mas maingat ang mga driver. Maya-maya pa, pagpasok ng mga sasakyan sa naturang bahagi ng ruta, nag-understeer si Oishi at lumapad ang linya nito sa pagpasok sa kurbada. Sinamantala naman yun ni Meizano at matagumpay itong nakapag-overtake kay Oishi. Sa pagpapatuloy ng mga sasakyan sa death zone, napansin ni Yanagida na hindi gaanong nagdi-drift si Kenoto kumpara sa ipinakita niyo noong qualifying run. Si Nozomi naman ay nahihirapan dahil sa madalas na pagdulas ng kanyang sasakyan, pero sa kabila nito ay na-e-enjoy niya ang karera sa ganoong kondisyon. Sa commentator's booth ay itinuro rin ni Ikeda ang kakaibang estilo ng pagmamaneho ni Kenoto. Hindi ito nagbago kahit nasa death area na, at malayong-malayo umano sa ipinakita nitong takbo noong time trial. Doon niya napagtanto na may halong pangamba, na tila nag-iinit pa lamang si Kenoto para sa mas mabigat na laban na naghihintay sa unahan. Habang binabagtas ng grupo sa junction ng Kejiri Pass, mapapansin na nahihirapan si Otani sa stability systems ng kanyang GTR. Gayunpaman, kumpiyansa itong mapipigilan niya si Kenoto na nasa likod lang niya mismo, sa pamamagitan ng pagsasara ng distansya pagpasok sa kurbada. Subalit laking gulat ni Otani nang makalusot si Kenoto sa labas at naka-overtake sa kanya, bagay na labis na ikinagulat nilang dalawa ni Yanagida.